Una po sa lahat ay magandang gabi po sa ating lahat, no? Tanong ko lamang sa inyo guys, no? Mamili kayo dito sa tatlo na ito. Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan. Sa tingin nyo kaya, alin kaya dyan ang pinaka-nakatakot dito at bakit? Para po sa akin ang pinaka-nakakatakot po is kamatayan. Kasi yung ibang senaryo po katulad ng pag-ibig at utang sa pera, kaya po nating masolusyunan 'yan. Pero ang kamatayan po kasi ibang senaryo na po 'yan. Kumbaga, you only live once and 'pag kamatayan na, wala na, tapos na yung buhay mo. Although although ano, yung pag-ibig and yung utang sa pera, parte pa rin 'yan ng buhay natin. Puwede pa rin natin 'yang masolusyunan. Pero ang kamatayan, once na tapos na ang buhay mo at tapos na ang oras mo, wala na. Tapos na yung buhay mo. So, hindi mo na masosolusyunan 'yan kasi kamatayan 'yan, it's the end of your life. Ikaw naman. Para sa akin po, ayun din po, kamatayan din po ang aking sagot. Dahil lahat po tayo, hindi po tayo sigurado kung anong mangyayari after mamatay. Kaya, ayun, nakakatakot nga rin. Okay na po. Ikaw naman. For me naman po, I think na kamatayan din po because minsan po kasi happy po tayo sa mga nangyayari araw-araw pero ano po, para pong bigla-biglang parang may mamamatay, ganun po. I see. Halimbawa, gusto nyong humaba ang buhay nyo dito sa mundo na to. Ilan pa kayong years gusto nyo magtagal dito sa tingin nyo? Ilang years kaya? Siguro po until mga 60 years pa gano'n or 80 years kasi lahat naman po tayo siguro ayaw po nating mamatay or ayaw nating matapos yung buhay natin na bigla-biglaan na lang. Gusto natin na mabuhay tayo in a healthy way. So, kumbaga, ang iniisip nating rason para mamatay, sana naman hindi. Pero old age po sana yung reason ng pagkamatay nating mga tao and hindi yung mga tragic events. Ganun po. So, siguro pag nabuhay ka na ng mga 60 years or 80 years, okay na yon. At least naranasan mo yung na mabuhay in a healthy way. Ikaw naman. Tingin mo, ilang years gusto mo magtagal dito sa Earth? Kahit anong numero? Siguro po, makaabot po sa ano po akong 130. 130. Same din po because kung healthy ka po kasi mas matagal ka pong mabubuhay sa mundong ito. Ayaw mo ng 100? Ito, kung nasa inyong, ayaw mo ng 100? Iwanan mo na itong dalawa na to. Hindi, para po sa akin kasi, pag umabot po ako ng 100 years, siguro hindi ko po alam kung may mga tao pa akong kasama na mag-aalaga sa akin kasi kita ko po yun, danas ko po yun na magkaroon ng lola or lolo na matanda na at inaalagaan. Mahirap po yun kasi syempre lahat naman po tayo ay may pinagkakaabalahan sa buhay. So hindi ko po alam kung may mag-aalaga pa po sa akin hanggang mag 100 years ako. Pero para sa akin po, makaabot lang po ako ng 60 or 80 years, sapat na po yun. Kasi what matters the most is naranasan mong mabuhay ng maayos. Pero alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Siyempre, Diyos na po ang may alam kung kailan ang oras mo dito sa mundo. Ikaw, ganun din? Ganun lang din po. Ikaw? Okay, pero yun nga no, so wag naman sana, biglang sa gitna ng interview, biglang pag-uwi nyo, bigla kayo masagasaan ng sasakyan, wag naman Wag sana. naman po sana. O wag naman sana, bigla na lamang dito, biglang magkalindol, o pagsaan tayo dito ng poste ng ilaw, etc. Hindi ko yung tinatakot, no? Ang buhay lang talaga ay napaiksi lamang, or wag naman sanang, bigla na lang ay magkasakit tayo na hindi lang tayo biglang gumaling, no? Parang ganito lamang yan Kilala niyo ba si Juan Ponce Enrile, yung dating senador? Apo. Diba, namatay ng 101 na pinagbibiruan na lamang na siya immortal daw dahil mahigit 8 presidents na po ang kanyang nilampasan at ang dami nang nangyaring mga World War I ata, World War II, dumating pa mga Amerikano, Hapon, naging malaya ng Pilipinas. Pero syempre kahit na sa kanyang edad, namatay din siya sa sakit na pneumonia din. Hindi rin nakaligtas, no? Kaya nga lamang, ang buhay talaga ay maiksi lamang. Pero sa tingin nyo, patas ba ang buhay o hindi patas?
Siguro po, nakadepende po kasi yan. Pero para sa akin po, patas naman po ang buhay. Kasi lahat naman po tayo ay may karapatan na mabuhay. Pero pagdating po sa mga batas o sa kahit ano pang scenarios, meron Mm. po talagang mga cases na hindi nagiging patas ang buhay para sa mga tao. Let's Mm. say, ano po, pagdating po sa mahirap at mayaman, syempre sa paningin po ng iba, hindi yun patas. Pero hangga't may karapatan po tayong mabuhay, para sa akin po, patas na po yun. Kasi lahat naman po tayo ng tao, may karapatan po tayong mabuhay at mahalaga na po yun. Pero yun nga po, nakadepende na lang din po kung anong klaseng pamumuhay ang meron ka. Mhm. Ikaw? Masasabi ko na lang po talaga is may iba pong buhay na may patas, yung iba naman po at di patas. Feel ko po tama lang po. Mhm. Ikaw naman? Yes, exactly po, tama po yung sinabi ni, eto po, ni girl. Yun lang po. Okay, pero ganito, paano ko ilagay natin sa ibang senaryo? Halimbawa, merong dalawang tao tayo kukumpara, wala kang kinalaman dito. Isang mabuti at isang masamang tao. Yung mabuti, alam natin okay siyang pakisamahan, okay ang kanyang ugali, pero ang problema ay siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniiwan sa ere, pero mabuti tong tao na to. Nga lang masakit, heartbroken lagi ito. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama, marami pa siyang kaibigan, marami pa doon, nakakajowa pa kahit red flag ng ugali, at ang ginagawa nila ay sinasaktan ang mga mabubuting tao na wala namang kalaban-laban. Napapansin niyo ba yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo. Ikaw? Syempre po, dun Sige po, muna. Ikaw bakit? ako po. Oh, go. Syempre po, dun po sa scenario na binigay nyo, hindi po patas yun. Kasi pag gumawa po tayo ng mabuti, syempre ang hihilingin po natin na matatanggap natin mula sa ibang tao ay mabuti din. So pag hindi po natin natanggap yun at kabaliktaran na natanggap natin, madidisappoint po tayo. Pero pag naman po ikinumpara mo yung sarili mo sa ibang tao na let's say masamang tao, tapos sila pa yung nakakatanggap ng mga mabubuti, syempre maiisip natin, ang unfair naman. Kasi paano ako na mas mabuti yung ginagawa ko. Yun, dun po pumapasok yung parang hindi unfair ang buhay. Ikaw? Napapansin ba yan? Opo. Ikaw? Yes po, napapasin ko po. Pero bilang isang tao po, kahit po masama tayo, pwede po natin yung mabago base po sa ating buhay. Naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? Opo. Ikaw? Ikaw, oo. Siyempre naman po. Ikaw? Opo. Sa tingin nyo, karapat dapat ba silang mahalin ang mga mabubuting tao? Sa tingin mo, karapat dapat ba silang mahalin yung mabubuting tao? Syempre po, karapat dapat po silang mahalin kasi po kung ang mundo po natin ay puno ng mabubuting tao, mas uunlad po tayo. Pero kung inaabuso lang po natin yung kabaitan ng isang tao, hindi po tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Ikaw? Ganun lang din po. Ikaw? Sa tingin mo, karapat dapat mahalin ang mabubuting tao? Opo, because po, pinapakita na po nila na karapat-rapat po silang mahalin kasi po, ilalabas na po nila yung pinaka mabuti nila para mahalin lang po sila. Oo. Kaya ako po nasabi yan guys, di ba? Lahat po tayo tinuruan. Kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, wala ka dapat magiging problema yan sa tao mo sa paligid. Hindi mo mararanasan na para ka nag-iisa or etc. Kasi nga, alam nilang okay yung pakikitungo sa kanila. Ang problema sa panahon ngayon mukhang baliktad. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama sa lahat. Yan ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun guys? Opo. Pero hindi ibig sabihin po kung ano ang nauuso ay laging tama. Yun kasi ang problema eh. Kung ano yung uso, tumatalo ng marami. Then later on, pag mali pala, lalo pang gusto tong gawin yung mali na to. Kaya may nangyayari tuloy na hindi patas sa buhay. Kaya nagiging komplikado tuloy kung saan hindi naman dapat ito maging isang komplikado. Ngayon, para saan nyo maintindihan, sundan nyo lang itong aking mga katanungan. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba'y isang mabuting tao po?
An- ano po kasi, ako po kasi masasabi ko naman po na mabuti akong tao sa mga taong mabuti sa akin. Pero kaya ko rin pong kaya ko rin pong maging mabuting tao kahit sa mga taong masama ang turing sa akin. Kasi hindi mo Hmm. naman po kailangan gantihan yung mga ibang tao na masama sa'yo, kasi lalo lang pong lalala yung sitwasyon niyo. Kaya po, ako po hindi ko po masasabi na isa akong mabuting tao, pero masasabi ko po na sinusubukan kong maging mabuting tao. Ikaw, Ano po ulit yung tanong? ikaw ba ay isang mabuting tao? Wala pong masasabi dyan dahil ang mga tao pong pumapaligid sa akin, sila na po ang may sabi dyan. Mhm. Para sa akin po, ginagawa ko na lang po kung ano po sa tingin ko ang tama. Ikaw naman. As a student po, I think naman po na mabuti naman po ako because by simply sharing my food, go to church and anything that na mapapakita po na isa po ako mabuting tao. Halimbawa, kunwari, i-grade niyo po ang sarili niyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? 6 po. Ikaw, 6 din po dahil hindi po ako sigurado. okay, 6. Ako po 6 din. Oh, triple 6 ah. So, wala namang kinalaman nyo, huwag kayong mag-alala. Wala kayong katakot doon. Pero tanong ko lamang, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? In your own definition or on your own perspective? Ang pagiging mabuti po ay, syempre, yung gumagawa ka ng mabuting gawain, hindi lang sa iba, kundi din sa sarili mo. Nagiging mabuti ka sa lahat ng bagay at naiintindihan at nare-respeto mo yung mga bagay. Ikaw. Ano po ulit yung tanong? Sa tingin mo, para sa iyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Pagtutulong po sa ating paligid. Ikaw naman? For me po, ang definition ng mabuti is you show how kindness you are. Okay. Okay, ganito. Mahilig ba yung magbasa ng dictionary? No po. Hindi lahat. Pero nakapag-search naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Yes po. Okay? Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin kung ito ba ay tama. Halimbawa, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Okay, lahat naman. Yun nga ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matututo ng isang bata, ang magsinungaling. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, hindi mo nang binalik, or nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo po ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga yan? Opo. Ikaw? Opo. No po. Never? Kahit ballpen po. Ballpen pala. Yes po. Kaya nga, kahit hindi pera, kahit maliit na bagay man yan. So ito nga guys, no? Imagine nyo kunwari, nandyan yung police station sa di kalayuan. Imagine nyo, ubos po tayong lahat. Kasi big deal na po kapag tayo may ninakaw, kahit ba ballpen man yan, or kahit bareyan. Kasi dyan pumapasok na tuloy ang trust issue. Bakit natin nagagawa yan? Ibig sabihin pala, madali na pala tayo matukso kahit sa malaking halaga. So yan yung dahilan kung ba't totoo, lahat talaga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Ako naman. Ikaw? Opo. Yes po. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o hindi naman po? Nadadagdagan lang po yung stress. Ikaw? Nakakadepende po sa sitwasyon. Same po. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo o niloloko kayo ng isang tao. Siyempre, kalau masabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal o manuntok ng tao, pero sa isip mo lang gagawin, hindi mo talaga siya gagawin. O hindi man kayo huli ng pulis dyan, hindi man kayo makukulong dyan, pero para daw tayo nakapatay na tuloy ng tao, hindi nga lang literal, sa puso. Kaya nga may nasasaktan, may no-offend, yung pala, may natatama na palang friendship over, for example, di ba? Dahil lamang sa mga ganung bagay. Ibig sabihin lamang yan, lahat taga tayo dito ay guilty talaga.
Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM, alam nyo na po yun. Randomly. Kunyari, nadulas ka lamang. Opo. Tanong ko lamang sa inyo, mahal nyo ba mga nanay nyo? Opo. Opo. O, halimbawa, kunwari kayo ay naglalakad dito, and wag naman sana isa sa inyo ay biglang nadulas lamang, nadapa, nagtawanan kayo. Instead na pangalan ng Panginoon randomly, ay nabanggit mo na lang sa bibig mo ay pangalan nanay mo na wala naman siyang kinalaman, bigla ka na lang nadapa dito. OM insert mother's name. Okay lang bang gamitin yon bilang expression randomly lamang? Hindi po. Ikaw? Hindi po. Hindi po. Bakit kaya? Kasi po, pwede siyang maging disrespectful. Ganun. Exactly. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo ang mga loved ones nyo. Mahal nyo ang mga kaibigan nyo. Hindi nyo sila pwedeng ipagkakanulo lang sa pangalan ng walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon, guys, ay blasphemy o pambabastos. Kapag i-apply natin yan sa Panginoon, ay dapat nirerespeto natin ang kanyang pangalan at hindi ginagamit kung saan-saan. Yun nga lang, ang problema, lahat taga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po sa inyong tatlo, guys, hindi ko kayo sinisiraan, hindi po to paninira. Ito ay para lang malaman po sa ating sarili kung talaga tayo isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay at haharap tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty sa nagawa nyong kasalanan or innocent po kayong mga tao? Guilty. Guilty po. Guilty. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta halimbawa pag kayo ay namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Dahil po, alam ko po ang personal na relasyon ko sa Panginoon, may tiwala po ako na mapupunta po ako sa langit. Okay, ikaw naman. Yun lang din po. Sa langit po. Okay, ganito lamang yan. Kunwari bigyan ko kayo ng isang mabilis na halimbawa. Halimbawa may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung nahuli siya ng mga pulis at siya ay dinala sa korte at siya ay lilitisin sa harap ng judge, ito po ang sasabihin ng kriminal at kunwari sa judge. Judge, guilty po sa nagawa kong kasalanan, pero feeling ko hindi naman ako po sa kulungan mapupunta kasi ako naman po ay nagtitiwala po sa Panginoon at alam ko yung nagawa kong pagkakamali. So siguro naman po hindi ako sa kulungan mapupunta. Pero sasabihin pa rin ng Panginoon, ang sasabihin ng judge ay ganito. Oo, kailangan naman talagang ikaw magbago, patawad ka talaga, o kailangan mo talaga na humingi ka ng tulong o isuko mo lahat yan. Pero, at the end of the day, kailangan niyang pagbayaran, kailangan talaga siyang itapon pa rin sa kulungan para makamit ang hustisya. Tama po ba? Tama po yun. Kasi po, nakaano po yun sa batas. Pati lahat naman po ng tao ay nanghihingi ng hostisya. Ikaw? Yun lang din po. Tama po ba na kailangan pagbayaran pa rin ng kriminal ang kanyang nagawang kasalanan at kailangan siyang itapon pa rin sa kulungan? Yes po, kasi po, kaya po yata na kinukulong para po matuto sila na wag na ulit gumawa ng kasalanan. Okay. Kasi guys, yung sinasabi ko po ay parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karenan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo, kayo ba ay nag-alala na maaaring kayo pong tatlo ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong tatlo, lahat po tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-alala sa sinasabi po ng Biblia? Opo. 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 Ano man po mangyari po, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, bigla lang itong interview na po nito, nagkasalubong lang po tayo. Pero don't get me wrong po, wala pong masamang intensyon, hindi porket gabi yan, wala po. Ako lang po ay nagmamalasakit lang naman po. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo po ba sarili niyo 100%? Hindi po 100%. Okay, ikaw? Mahal ko po sarili ko po, pero hindi po masisiguradong 100%. Mga 90% lang po. Naintindihan ko, kasi tayo may nagagawa tayong mali o kasalanan o minsan pagdududa sa ating sarili. Pero tandaan natin po,
na hindi dapat yun maging hadlang para sabihin wala ng pag-asa dito sa mundo na to. Bakit po? Meron kasing mga tao po na pag may nagawang kasalanan, feeling nila wala ng kwenta. Feeling nila wala na silang self-esteem. Yung iba nga, gusto na kaagad magpakamatay na. Pag tutulungan mo, kasamaan ka pa, di ba? Imagine mo, kaya kunwari, wag naman sana pag uwi nyo, bigyan mo itong dito, yung pala, magpapalunod na pala, di ba? Hindi natin talaga alam eh. Hindi nga natin alam dito sa lugar na to, baka may nagpapakamatay na, we don't know. This is not to trigger guys, no? But the reality kasi na kapag may nagawang mali, they think or they thought hopeless na sila. Kaya lahat naman po tayo nagkakamali tayo. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero ang punto lamang, kaya natin mahalin natin sarili kahit ba 100%. Kasi tayo po talaga yun eh. Pero sabi sa Bible po, pag po tayo namatay, the next po ay judgment day agad-agad. Titingnan niya lahat ng ginagawa natin nung tayo po nabubuhay. Ang masakit nga lang po, ang ating Panginoon ay hindi niya po pinalalampas lahat. Hindi lang mabuti, pati masasamang ginagawa natin. At sa mata po niya, hindi po nalulugod ang ginagawa nating kasalanan. Kaya hell ang naghihintay, hindi lang sa inyong tatlo, sa ating lahat-lahat. Bagamat nakapag-alala, may isang salita na pag ginamit mo ito, ay magbabago ang lahat-lahat. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Narinig niyo na? Ano sa Tagalog yun guys? Ano sa Tagalog? Nagsisimula sa letter A. Awa. Yun, tama. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ikaw? Opo. Yes po. When you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inaamin mo na ikaw ay makasalanan, inaamin mo ikaw ay mahina, at ikaw ay humingi ka ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin po niyan, karugtong po niyan ay pagiging humble, pagpapakumbaba. Kasi po sa mata ng Panginoon, hindi po kahinaan ang humingi ng awa sa Kanya. Bagkus, ibibigay pa nga niya yan ng walang kapalit. Imagine nyo, kung walang mercy yan, siguro, araw-araw na po tayo nililindol. O baka araw-araw na tayong binabagyo, di ba? Patay na tayong lahat dito sigurado, di ba? Pero dahil sa awa ng Panginoon, alam nating kahit paano po ay may kontrol ang mundo natin. Yan yung dahilan kung bakit galit man siya sa kasalanan, pero gusto pa rin niyang ibigay ang awa sa mga taong hingi sa kanya talaga ng awa. At pag nangyari yon, eto na po yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon po sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalis po sa Judgment Day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak. Ano kaya yon? Namatay para sa ating lahat. Naniniwala ka doon? Opo. Ikaw? Yun lang din po. Opo. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binawi po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong tatlo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama dahil nung nagkatawang tao po si Jesus, minahal niya po ang lahat ng mga tao. Ang problema, ang mga tao naman, hindi siya minahal ng pabalik. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay naranasan siya ay matorture, pahirapan, at siya po ay namatay at ipako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan. Pero si Jesus ay naging Diyos din siya kung saan, bagamat siya ay pinako sa krus, siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalo ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas po isang tao, wala yan sa mabuting gawa, kundi ang kaligtasan po ay nasa biyaya lamang ng Panginoon. At may binigay po ang Panginoon na dalawang regalo para magamit natin ito. Una, narinig niyo salita ang repentance? Opo. Ano po sa Tagalog nun? Any idea? O hindi nyo sure? Hindi po. Hindi nyo sure? Sirit na. Sige, when you say po repentance sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kapag ba kayo nagkasakit, mapunta ba kayo dito sa lugar na to? Diba? Hindi. Hindi nyo po may enjoy yan, diba? So pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan, talikuran, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung repentance. Change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya
or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay tsak, pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Opo naman. Siyempre po. Yes po. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. 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 Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Sa cellphone lang po. Wala po. Ano yan? Meron o wala? Sa cellphone. Pero nakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Hindi po. Yes po. O, ganito lang yan, no? Kapag ba yung nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Kakain po. Araw-araw, kasi kung hindi, magkakasakit po tayo, di ba? So, sana gayon din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo nandito sa mundo na to ay dahil yan sa Panginoon. At hindi porket magdi-December na, ay saka lang natin alalahanin po ang Panginoon. Sana maalala po natin yan, araw-araw po yan. Hindi po tayo pinanganak dito ng walang kwenta. Pinanganak po talaga tayo para makilala natin siya. Hinayaan niya yan para mas makilala natin at ano ba ang magiging buhay natin talaga dito sa mundong ginagalaw natin. Na ang lahat po nito ay may control po ang Panginoon. Bilang pagtatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. Yan kasi ang hustisya ng Panginoon. Pero mabuting balita, dahil sa biyaya ng Panginoon, marami namang maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong tatlo po ay maliligtas din, kung kayo talaga ay nagsisi po sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Repentance and faith. At pag nangyari po yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at tigit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, hindi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po din sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala na po. Wala po. So kung walang katanungan po, pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po sa inyo and babati po sa inyo ng advance. Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat po. Guys. Thank you po.